Bayan, magandang umaga ang Kuya Ed TV. Opo. At magandang umaga pa o gabi sa ating mga kapanalig na OFW. At magandang umaga din po sa lahat ng ating taga-subaybay at sumusuporta sa Kuya Ed TV, no? Sa ating TikTok, YouTube, page at channel. No, maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala. Ang comment lamang po natin ngayon ay ang tungkol sa viral na post, no, regarding sa statement ng ating butihing hepe ng Sandatahang Lakas, General Browner. To define it clearly na sabi niya, wag nang isama sa mga issue ang Sandatahang Lakas, no? This feeling of General Browner comes out, no, in the way na medyo silly. Wag nang isama sa issue, but truly na sentro ng usapin ang Sandatahang Lakas. At ang mandato pong to ay hindi pwedeng pasinungalingan. Dahil ang taong bayan sa Sandatahang Lakas nagtitiwala at umaasa. Dahil sa lahat ng event ng pagbabago ng administrasyon, ang huling gumagalaw ay ang Sandatahang Lakas in the protection of our people. Sa mandato na tagapagtanggol at pangalaga ng katahimikan ng ating bayan ay ang Sandatahang Lakas. Nowhere nagiging popular and colored status situation ang Sandatahan. Dahil sa mga issue of 15 billion and concern regarding na din sa sinasabi natin Browner condominium inside Bonifacio Global City. Papaano magtutugma at magtatama ang salita at ang request nitong wag nang isama ang Sandatahang Lakas sa mga issue, sa mga issue ng anumang issue meron ang ating pamahalaan ngayon na actually, totoo naman. The corruption is very rampant. No direction, no leadership na hindi nai-involve sa corruption. Especially this goddamn DPWH na ngayon ay nasunog. That is story na sinunog. Lahat po yan ay isang forecast. Kaya hindi po magme-merge at magtutugma ang salita ng ating butihing General Browner sa kanyang request na wag nang isama ang Sandatahang Lakas sa mga issue. Remember that when military is concerned, fuck one, fuck all. Domino's effect. Kung ano ang katangian na nagpapakilalang siya ang pinuno at representante ng Sandatahan, ay ito ay bumubuhos pababa hanggang sa private. So hindi ito masasabing insidente lang. Ito ay masasabing concern. General concern. Mr. General, wag mong kalad ka rin ang Sandatahang Lakas sa nais mo. RAFP are not stupid. They're just observing and studying the protocol on which pwede silang gumalaw. Mag-disobey. Saan?
The AFP must follow the rules and order in the constitutions only. Lawful order, not unlawful. Kapag dumating na ang punto na ang pagpapatupad mo ay unlawful, dadagukan ka mismo ng sandatahang minsan ay ipinakilala mo. Leadership are nonsense. Respect is truly demanded. Ang leadership na walang respect ay parang horn or sungay. Ang sungay na yan ay hindi mo pwedeng ilagay sa kabayo. Dahil alam natin na ang kabayo ay hindi bagay magkaroon ng sungay. At ang laksa-laksang kabayo na sasakyan ng mga lider, pamunuan at hari ay tatakbo ito sa kalsada nang hindi tahimik bagkus daluyong ang iyong maririnig. Hindi namin nais dumating ang punto na tayo. But it chosen, sometimes the times come. Hindi na maiiwas. At hindi tayo bulag. There is another centralized story or scenario regarding proxy war between America and China. Ang proxy war na to, sila ang mananalo at tayo ang magsasakripisyo. Doon mo tignan, Mr. Browner, kung aangko pa ba ang lakas ng sandatahan sa biglaang aksyon na pwede posibilidad na mangyari. Paalala lamang, Mr. Browner, hindi lahat ng panahon ay nasa posisyon tayo. Pakinggan mo ang boses ng mga kawal. Pakinggan mo ang boses ng sigaw ng mamamayan. Dahil dyan tayo nanumpa ng tungkulin. Dahil kung walang mamamayan, walang sandatahan.